Kamusta? Gusto ko lamang din pong i-share sa inyo yung nangyari sa akin nung nagtrabaho ako bilang isang katulong dati. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang May. Nagsimula ang lahat noong nangailangan ako ng trabaho at nagkataong may bakante sa bahay nang itago na lang natin sa pangalang Don Alejandro. Kilalang negosyante siya sa amin. Meron siyang malaking negosyo ng palayan at nagmamay-ari ng malawak na lupain ng mga taniman ng upo at talong. Nakilala ko siya dahil kababata niya ang tatay ko. At sa tulong ng tatay ko, natanggap ako bilang all-around helper sa bahay niya. Nung una, sinabi sa akin na ilang buwan lang daw ang kontrata ko. Pero dahil sa ginalingan ko noon sa trabaho, nagustuhan ni Don Alejandro ang trabaho ko. Kaya ginawa na niya akong permanente niyang empleyado. Nung una parang normal naman ang lahat. Madali lang naman yung trabaho kasi wala naman kasama si Don Alejandro sa bahay niya. Kaya di rin ganon kabigat ang paglinis. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na talagang merong kakaiba doon sa bahay niya. Partikular na doon sa amo ko. Nag-umpisa ang lahat ng hinala ko nung ako na yung naghahanda ng pagkain niya. Dati kasi ay hindi niya ako pinagluluto. Kasi daw siya na ang bahala sa pagkain niya. At bawal ako pumasok sa kwarto niya kasi nandun daw ang mga stock niya ng pagkain at pera. Para daw kapag may nawala, at least hindi ako masisisi. Bali noong ako na yung naghahanda ng pagkain niya, takang-taka ako kasi purong lamang loob ng mga hayop yung pinapaluto niya sa akin. Ayaw niya rin na hahaluan ko ng ibang mga ingredients kahit yung mga organic na sangkap. Ayaw niya rin. Basta pinapalinis niya sa akin yung mga lamang loob ng hayop, mga atay, puso, balon-balunan. Sa kanya ko uutusan na pakuluan lang na bahagya yun. Tapos yun na ang ihahanda ko sa kanya. Siguro medyo napansin nun ng amo ko. Nakakaiba yung tingin ko sa kanya. Saka medyo ilang na din ako dahil sa mga pinapaluto niya sa akin. Kaya nag-explain siya na kesyo yun lang daw talaga ang diet niya. Nag-gym daw kasi siya sa bahay at kailangan niya na puro protina ang mga pagkain para magpalaki ng katawan. Allergic daw kasi siya sa mga pampalasa, saka ayaw niya sa gulay. Wala naman akong alam sa mga ganon-ganon ng mga mayayaman, kaya hinayaan ko na lang. Kala ko noon baka masyado lang ako nag-isip at baka talaga namang kakaiba talaga ang mga pagkain ng mayayaman. Pero hindi talaga ako pinatahimik ng kalooban sa kanang isip ko. Meron na talaga akong kutob na masama na hindi ko maintindihan. Imbis na all-around helper lang naging tagalinis na lang ako ng sala. Tagaluto at tagalaba. Kakaiba na rin talaga yung kilos ng amo ko nun. Minsan aligaga at minsan sobrang saya. Wala naman ako nakitang nakakausap o nakakasama niya. Kahit kasi may mga kaibigan naman siya sa baryo, parati lang talaga siyang mag-isa lalo na kapag nasa bahay. Kumbaga, nakikipag-usap lang siya kapag lumalabas. Hindi na ako nun pwede umakyat sa second floor. Kahit dati nalilinis ko pa yung ibang kwarto sa taas. Hanggang sa lumala ng lumala yung mga nangyari. Eksaktong mag-aapat na buwan ako nun sa bahay ni Don Alejandro nung napansin ko na wala na akong maalala kapag umuwi ako sa bahay.
Kapag umuwi ako at tinatanong ako ng tatay ko kung kamusta yung naging trabaho ko, wala akong maisagot. Kaya puro na lang ako okay lang o kaya ganun pa rin. Akala ko dahil sa paulit-ulit lang yung mga gawain ko, kaya hindi ko maalala yung mga araw o baka dahil sa pagod lang, kaya naging makakalimutin na ako. Madalas kasi na kapag umuwi ako, parang pagod na pagod ako at gusto ko na lang talagang ipahinga at itulog yung pagod. Minsan nga iba na rin yung amoy ko na akala ko naman dahil lang sa pawis. Siguro halos isang buong buwan din akong ganon. Walang maalala, laging wala sa sarili. Minsan kapag umuwi ako, hindi na rin ako makausap ng maayos ng pamilya ko. Hanggang sa dinalaw ako ni Ana, anak ng kababata ko. Nagpadala ng prutas yung tatay niya. Mabait talaga yung tatay ni Ana sa akin. Kaya nga madalas akong kantsawan na baka daw pinopormahan ako nito dahil wala pa akong asawa. Maganda din si Ana, mga nasa 18 years old. Napansin ko noon na kakaiba yung tingin sa kanya ng amo ko. Sumama naman yung pakiramdam ko kasi parang trip ata siya ng amo ko. Kahit na ang tanda na ni Don Alejandro. Papauwiin ko na sana si Ana nun nang bigla akong kinausap ng amo ko. Itong mga susunod na pangyayari, kukwento ko na lang dahil ngayon ko lang naalala. Pero nung mga panahon na yun talaga, wala ako sa sarili. Bale noong tinawag ako ni Don Alejandro sa kwarto niya, sa kanya ako inutusan na painumin daw ng pampatulog si Ana. Saka ako daw dalhin sa kwarto sa likod ng bahay. Ako nun parang robot na sumusunod sa mga utos niya. Hindi ko alam pero kusa talagang umaalaw yung katawan ko. Blanko lang yung isip ko at yung mga ginagawa ko lang yung kung ano yung mga sinasabi niya. Wala talaga akong kontrol. Binalikan ko si Ana nun sa sala. Saka ko sinabi na magmerienda muna bago umalis. Tanda ko nun na umayaw siya kasi maggagabi na nga at baka hanapin na siya. Pero sinabi ko sa kanya na ihahatid ko na lang siya pauwi. Saka ako pumunta ng kusina para kumuha ng juice sa tinapay. Yung juice, hinaluan ko ng kung anong parang puting pulbura. Binalikan ko nun si Ana sa sala at saka pinakain. Noong makatulog na siya, isinako ko yung mukha niya. Saka siya kinalitkad papunta doon sa likod ng bahay. May kwarto doon, tapos doon ko siya ipinasok. Parang katayan yung kwarto na yon. Masangsang yung amoy. Mabaho na amoy dugo. Pero sobrang lamig din na parang nasa isang malaking refrigerator ako. Hinintay ko na pumasok si Don Alejandro. Tapos pagpasok niya, kita ko na siyang nakasuot ng apron. Pinakuha niya yung mga gamit, saka niya ako inabutan ng isang baseball bat. Sabi niya, hampasin ko raw ng malakas sa ulo si Ana. Medyo nagkakamali na kasi siya nun. Nalalaglag yung sako sa ulo niya, saka ko naaaninag yung mukha niyang nakapikit pa. Pero medyo ngumingiwi-ngiwi na dahil siguro sa pagkakakaladkad ko sa kanya. Napatitig ako sa kanya. Saka ako parang nasampal. Bigla akong nahimasmasan. Parang may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin para bumalik sa sarili ko. Imbis na si Ana yung hampasin ko ng baseball bat nun, si Don Alejandro yung nahampas ko.
Saka po siya napatumba. Ginising ko na si Ana saka inayang umuwi. Tumakbo kami ng mabilis na mabilis. Hindi kami lumilingon nun. Nanginginig buong katawan ko nun at halos masuka na rin dahil doon sa amoy ng kwarto nung nahimasmasan ako. Hindi ko lubos akalain na muntik ko nang mapatay yung anak ng matalik kong kaibigan. Imbis na dumiretso sa bahay, hinatid ko si Ana sa kanila. Tinatanong niya pa ako kung anong nangyari. Bakit andun daw kami sa kwarto na yon at bakit kami tumatakbong umuwi. Noong una, hindi ako makapagsalita. Nakisuka pa ako nun sa CR nila kasi unti-unti ko nang naaalala yung mga pinagawa sa akin ng amo ko. Siguro 1 oras din akong tulala. Pinakapin na ako lahat-lahat ni Ana sa kanang tatay niya na si Alvin. Nakakadating lang din. Hanggang sa kumalma na ako. Tas nagsimulang ikwento sa kanila lahat. Dahil hindi ko na rin talaga alam ano pa ang gagawin ko. Ikinento ko na naaalala ko nung una. Mga laman loob lang ng hayop yung ipinapakain ko sa amo ko. Hanggang sa madiskubre ko yung kwarto sa likod ng bahay ng amo ko. Nakita ko na may mga putol-putol na katawan ng tao at may mga lamang loob sa garapon. Nahuli ako ni Don Alejandro. Sa kanya ako sinimulang i-mind control. Para akong nahipnotismo, kaya nakalimutan ko na yung nangyari. Mula noon, kada nasa trabaho ako, ay inuutusan niya ako na magtanggal ng laman loob mula sa katawan ng tao. Pagtapos ko tanggalin yun, saka ko ilalagay sa garapon para ipreserba sa mga susunod niyang kakainin. Yung mga ibang parte ng katawan ng tao, hindi niya kinakain. Ipinapakain niya lang ito sa mga baboy niya na nandun lang din sa likod ng bahay. Ilang linggo din akong ganun at hindi ko na naaalala yung mga nangyayari kapag umuwi ako. Kaya pala napapansin ko na nung mga nakaraang araw, palagi akong pagod na pagod kapag umuwi. Saka kakaiba yung amoy ko. Ganun pala ang ginagawa ko sa mansyon na yun. Iyak lang din ako ng iyak kila Ana kasi hindi ko lubos maisip na gagawa ako ng mga ganoong karumal-dumal na bagay sa buhay ko. Pakiramdam ko kahit ilang dasal pa at ilang simba sa simbahan ay hindi na siguro ako mapapatawad ng Diyos. Pinakalma naman ako nila Alvin at Ana. Sinabing wala akong kasalanan. Matagal na rin daw talagang may mga usap-usapang mga aswang doon sa lugar namin. Pero hindi lang talaga matukoy kung sino. Sa kalapit baryo din namin, may mga nawawalang tao at malaki daw yung posibilidad na yon, yung mga taong nagiging biktima ni Don Alejandro. Hindi ko alam kung paano ang gagawin namin gayong malayo yung estasyon ng pulis sa lugar namin. At baka hindi rin kami agad paniwalaan gayong malakas daw ang impluwensya ng Don Alejandro dahil sa pera nito. Inabisuhan na lang ako ni Alvin na sabihin ko muna sa tatay ko kung anong nangyari at makapagpapahinga na din muna ako. Hinatid na ako nun ni Alvin sa bahay saka ko iniyak lahat sa tatay ko kung ano yung nangyari sa akin. Kahit na ang tanda ko na nun, para akong batang na nagsumbong sa ama ko. Iniyak ko lang ng iniyak at tinulungan naman din ako ni Alvin na ikwento kay tatay yung mga nangyari. Halatang galit na galit din yung tatay ko dahil nga sa inilagay ako ng amo ko sa malaking panganib. Nakalimutan na rin ng tatay ko ang pagkakaibigan nila dahil alam niya na malaking trauma din talaga
yung dulot ng nangyari sa akin. Ang sabi sa akin ng tatay, magpahinga muna ako at samahan muna ang mga kapatid ko at sila Alvin na muna ang bahala sa dati kong amo. Hindi na raw yung kailangan pa makarating sa mga pulis dahil dati na raw pinaparusahan talaga ng mga taga-baryo namin ang mga mamamatay taong aswang. Buhay ang kapalit ng buhay, ika nga nila. Habang nagpapahinga ako sa bahay, nagpulong yung mga kalalakihan sa baryo namin. Sila Papa, sila Alvin, saka iba pang mga kalalakihan. Nabalitaan doon nila matagal nang may mga nagkakawalaan nga raw na kung hindi buntis, mga dalaga naman daw. Nagdesisyon sila tatay na puntahan si Don Alejandro sa mansion nito at doon siya siningil ng bayan ng kanyang buhay kapalit ng mga nabiktima niya. Sinunog na rin ang bahay niya para maitago na lang ang kahindik-hindik niyang kwento. Wala na rin naman ang mga kamag-anak niya dahil nga sa usap-usapan na pamilya daw talaga ng aswang sila at isa-isa na silang namatay. Sana lang talaga ay huli na yung si Don Alejandro. Wala noon naging tahimik naman yung baryo namin, pati yung mga karatig bayan. Hindi na rin muna ako nagtrabaho dahil sa trauma at nag-alaga na lang muna ng mga kapatid ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ako nakaligtas sa kamay ng isang aswang. Pero nagpapasalamat ako na ligtas na ako ngayon at hindi na muling mauulit ang nangyari. Palagi pa rin akong umiiyak at nagdadasal sa Diyos na sana ay mapatawad niya ako sa mga nagawa ko. Sa totoo lang, alam ko na mahirap paniwalaan itong kwento ko. Pero alam ko rin na hindi lang ako, marami pang ibang mga tao ang may kanya-kanyang karanasan sa mga nakakatakot na nilalang na nagtatago lang din dito sa mundo.